Hello, hello. Kumusta mga kabadidies? Kumusta po tayong lahat? I hope na sa mabuti tayong kalagayan, lalong-lalo na sa mga OFW saan man panig ng mundo. Kumusta po tayong lahat? Doon sa mga waray-waray, Samar and Leyte, mga kadidies ko na Samar and Leyte, especially DDS Gandara, ha? Kumusta ka mo di nga tanan? Salamat iyo pagtindog ang kamatuoran. At doon naman sa mga galit sa mga Duterte, ha? Magmuni-muni muna kayo, baka takihin kayo dahil ako payo ko lang sa inyo, bakit di niyo pag-isipan ng ilan daang bisis kung bakit kayo galit sa mga Duterte? Dahil baka hindi nyo alam kung bakit kayo galit dahil lang sa mga inaidolo nyo, dahil galit sila. Dahil sila, mga kababayan, mamaya didetalye ko sa inyo kung bakit sila galit sa mga Duterte. Ngayon, sumasabay kayo, galit kayo, wala kayong ibang dahilan, kundi dahil sa sinasabi lang nila, kawawa, talo kayo kasi sila may milyon-milyon na, may mali-maleta sila na pera, kayo wala, naghihirap, di nga kayo kilala. Diba? So, ibig sabihin, biktima na naman tayo na nga ninakawan, tayo pa ang masisiraan ng ulo sa kagagalit kay Duterte, samantala sila, may dahilan bakit sila nagagalit kay Duterte. Kami bulag na nagbubulag-bulagan. Kami bingin na nagbibingibihan. Kami pipisa na ilang sa katahimigan. Alam namin lahat kung anong katotohanan. Mamaya, malalaman nyo yan. Pero bago lahat mga kababayan, gusto ko sa inyo linawin itong issue na ito dahil medyo nakakatawa. Alam mo, tawa ko ng tawa sa social media pag nababasa ko itong mga comments, pag may nagpo-post ng about sa mga Duterte, about sa government. Tawa ko ng tawa kasi sa mga comments, ha? Itong mga kababayan, itong i-discuss ko po sa inyo, ipapahayag ko sa inyo, ay personal na opinion ko ito, ha? Personal na opinion ko ito, at dahil nga may karatapatan naman tayo, may pahayag, free naman tayo, at yun ang mga alam nyo mga kaibigan, kailangan natin magsaliksik. Kumbaga sabi nga sa mga waray, kailangan natin magbasa-basa ng balot ng gawgaw. Alam mo yung putos ba? Sa waray putos. Yung balot ng gawgaw, kayang basa-basahin nyo yan. Ang ibig ko sabihin, bago kayo magsagot-sagot or mag-comment sa mga issue, alamin nyo ang totoo. Hindi kayo na yung para lang yung kung ano lang ang sabihin, parang robot. Maniniwala kayo kagad. Dahil dito sa issue na to, gusto ko linawin ito. Dahil kami mga OFW, tungkol dito sa issue na to, kami ang nakakalam. Para tayo yung, alam mo, yung mga ibang Pilipino, mas marunong pa yung nanonood ng basketball, ha? Mas marunong pa yung nanonood kaysa doon sa naglalaro. Ibig sabihin, itong issue na problema na nangyayari dito sa Middle East, alam namin ang sitwasyon at alam namin ang lahat na nangyayari, kaya kami nagre-react. Tungkol ito dito mga kababayan, panoorin po natin muna itong video clip ni PBBM tungkol sa kanyang reaction, kanyang tugon sa mild lang ito na problema ng Middle East, mga kaibigan. Mild pa lang ito. Tingnan mo yung tugon. Basta panoorin nyo. Ang problema, walang lumilipad na eroplano. At yung mga airport ay tinatamaan na. We have heard reports of attacks on different airports around the region. Generally this is by Iran. Yung mga tumulong sa Amerika at yung mga bansa na tumulong sa Amerika ay inaatake ngayon ng Iran as retaliatory strikes. Kaya very fluid ang situation. Ang assessment namin is delikado siguro magpalipad. Kahit na kaya nating magkumuha ng eroplano at ipasok, wala tayong magagawa. Dahil, number one, the airports are closed. There are all no-fly zones. This is a combat area. And ang kinakatakutan ko sa lahat ay yung nangyari, I'm sure nabalitaan ninyo lahat, tatlong fighter jet ng Amerikano ay pinabagsak ng Kuwait by mistake.
So, kung commercial airline, baka magkamali din at baka they will attack it by mistake. So that's what we are worried about. So siguro yung pagpalipad ay hindi muna natin gagawin. Ngayon, by land, meron mga option na nagsasabing by land. Yun din ay delikado din dahil kung magkaroon ng friendly fire incident, alam nyo, pagka may putukan, it is an active combat zone. Pag nakakita ka ng maraming sasakyan, baka bombahin yun. Oh. Sinabi niya yan. Wala na daw sila magagawa dahil wala nang lumilipad na eroplano. Sarado na raw ang airport. Ha? So, sa walang hindi nag-iisip, tatanggapin ang kanyang dahilan. Pero alam niyo ba mga kaibigan, gusto ko sa inyong ipaliwanag, no? Mayroon tayong kasabihan na pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Itong sinasabi ni PBBM, maraming paraan yan mga kababayan. Kung talagang kailangan ilikas ang mga tao, ang mga Pilipino dito sa ibang bansa, like for example yung Dubai. Maraming paraan mga kabigan, dalawang klase ng paraan na pwede ilikas pag ginusto ng Pangulo. Ano yung unang paraan? May dalawang opsyon na pwede gawin ng gobyerno ng Pilipinas para ma-repatriate or mapauwi ang mga gustong umuwi o naiipit sa kaguluhan sa Middle East. Pwede siya magpadala ng eroplano. Pwede siya magpadala ng eroplano pag ginusto niya. Alam niyo ang gagawin lang niya? Magkakaroon lang yan ng coordination sa mga katabing bansa. Kung halimbawa, yun ay Dubai. Makikipag-coordinate lang siya sa UAE mismo, sa katabing bansa, sa Saudi, na magkakaroon ng chartered flight or special flight para pag-repatriate sa mga Pilipino. Magkakaroon lang itong tinatawag na mga kaibigan na diplomatic permission. Pag walang ganitong sistema or walang diplomatic permission, talagang halimbawa, kung sinasabi lang ni BBM, lipad, punta na sa Dubai, ay kung wala kang diplomatic permission, ay talagang bubumbahin ka. Di ba? Ngayon, ang sinasabi dito, kailangan idaan sa proseso, may diplomatic permission. May clearance, may clearance special flight. Kumbaga. Ngayon, kung sakali man, mga kababayan, kung sakali man no choice talaga na wala, pwede sa by land. Maraming parang pwede sa by land. Kunyari, Dubai. Sa Dubai, ililikas ang mga Pilipino na gustong umuwi by land, bus. Papunta dito sa Saudi Arabia o papunta sa Oman na kung saan pwede sila ilipad or pick upin ng eroplano natin, ng chartered flight. Okay? So maraming paraan mga kaibigan. At isa itong example mga kaibigan, nangyari ito noong 2015 sa Yemen Civil War. Sa Yemen Civil War noong 2015, naipit ang mga Pilipino pero ni-rescue natin ng ating gobyerno. Alam niyo yung ginawa sa Yemen? Itrinabel ng bus ang 464 na mga Filipino noong 2016 at 2015 papunta sa border ng Jisan ng Saudi Arabia. Pagdating sa Saudi Arabia, doon pinick up ang 260, I think 240 na mga Pilipino pinauwi kasi ang iba hindi naman umuwi na. So maraming paraan mga kaibigan. Yung nangyari sa Dubai, kung talagang wala na talagang choice, kung talagang desidido ang gobyerno na i-repatriate ang mga Pilipino na gustong umuwi, ita-travel na lang yan by bus kung walang eroplano. Kung may eroplano man, magkakaroon lang yan ng diplomatic clearance or permission. Pwede yan mga kaibigan. Kaya nagtataka ako dito. Kaya alam niyo mga kaibigan, mga kababayan, kaya yung mga Pilipino rito, mga OFW dito, na-realize namin dito na ito palang si Bongbong Marcos. Ito pa nga lang problema, mahirap na, nalilito na siya, di na niya alam ang gagawin. Di ba? Sa kanyang mga sinasabi, tingnan niyo yung mga kanyang sinasabi, nagkakautal-utal na, di na niya alam ang gagawin. Wala daw siya maano gagawa kasi nagpuputukan na, sumabog na. So wala siyang ibang naisip.
At ito namang ibang mga mga Pilipino, paniwalang paniwala, yung mga loyalista, di ba? Ngayon ito mga kaibigan, panoorin nito itong video clip ni VP Sara sa interview. Kadali magpadala ng eroplano eh. Narinig niyo siya? Anong sinabi niya? Pwede siyang magpadala pwede naman kuno magpadala ng eroplano pag ginusto, di ba? Pwede naman. Sa mga galit sa kay Duterte, itong mga anti-Duterte, pinagtatawanan kasi sira ulo daw, may sayad daw. Alam niyo mga kaibigan, yun yung may mga isip, mga genius, nag-iisip, may malasakit sa bansa. Na hindi nyo alam, itong pinagtatawanan nyo, itong mga kaibigan ko kakilala nyo, sinasabing may saya dito si BP Sara, nakakahiya sa inyo. Dahil si BP Sara may malasakit sa mga OFW. Sa totoo lang, may malasakit si BP Sara kaysa kay Bongbong Marcos. May pa lang ang gulo ng Middle East, nagpapanik na, di na alam anong gagawin, wala na siyang magagawa. Yung sinasabi ni BP Sara na pwede magpadala anytime pag ginusto, mangyayari. Totoo yan. Nilatag ko na sa inyo. Dalawang opsyon na pwede ma-repatriate ang mga Pilipino dito sa Middle East. Chartered flight, kailangan lang makipag-coordinate sa mga katabing bansa, kailangan lang ng diplomatic permission, diplomatic clearance, pag pinayagan sa mga safe na pwede na low risk na mga airport, pwede. Or by land. Ita-travel mula sa Dubai ang mga Pilipino papunta dito sa parte ng UAE na malawak papuntang Saudi Arabia o papuntang Oman. Kasi ang Saudi Arabia at Oman, late na lang sila declare ng walang lipad walang closure ng airport. Diba? So yun yung sinasabi ko sa inyo na bago kayo magre-react, tawa kayo na tawa kang BP Sara na hindi nyo alam, si BP Sara lang ang may nag-iisip, may utak. Bakit kayo ganyan? Nagre-react kayo sa mga issue na hindi nyo masukat ang utak. Alam nyo mga kaibigan, itong masakit eh. Ang adik, matawag natin bangag. Kaya wag po kayong magpakabangag, hindi naman kayo adik eh. So, kami dito sa Middle East, nagulat kami sa reaksyon ng gobyerno, lalo na si Bongbong Marcos. Na ganito pa nga lang ang problema, hindi na niya kaya. Tingnan mo ngayon sa Bahrain. Sa embassy embahada ng Bahrain. Consulate. Nagpapanik doon kasi nag-declare na may mga tulong. Pero yung mga kawawang OFW nagpunta doon pinalayas, wala na daw pundo. Wala na daw pundo. Kaya siguro ang rason, akin lang. Kaya hindi kaya gawin ng chartered flight kasi wala nang pundo. Yun lang naman siguro yung totoong dahilan eh. Wala na tayong pera, wala na imalita na. Diba? Ito akin lang haka-haka to Sabi nga, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Itong si BP Sara, ang kanyang pronouncement, nakakahiya para sa ating mga Pilipino kasi nagmamalasakit siya sa atin sa mga OFW. Sa mga katulad ko, nagmamalasakit siya. Ang ibig sabihin niya, kailangan gumawa ng paraan. Kahit wala ng paraan, kailangan gumawa ng paraan, may salba lang ang mga OFW na naiipit, kababayan niya. Tapos kayo ngayon, magtatawa, magsasabi may sayad, sinasisiraan. Dahil may utak siya, nag-iisip. Hindi siya bangag. Mga kababayan. Sana yung pag-iisip namin mga OFW, ganun din yung pag-iisip ninyo. Alam niyo mga kababayan, mayroon lang ako kikwento sa inyo, Balik tayo dito sa mga galit kayo sa mga Duterte. Mayroon mga tao ngayon na dalawa lang ang rason kung bakit galit kay Duterte. Isa, galit kay Duterte sa mga Duterte kasi ang kanilang partido o kanilang leader, anti-Duterte. Mayroon naman isa, itong mga politiko, galit kay Duterte, alam niyo bakit? Gusto niyo malaman? Lahat, tandaan niyo ito. Mag-research kayo, lahat na galit kay Duterte, lahat na ayaw makaupo si Duterte, si BP Sara, para biglang presidente, mga magnanakaw, mga kurap, mga kriminal, may mga record. Dahil alam nila na katulad ng tatay niya, si Tatay Digong, pag nakaupo, sila lahat, magtatago yan kung saan-saan lungga dahil alam nila may mga atraso sila. Diba? O mayroon diyang kongresista, convicted na, convicted na MP, convicted na. Hindi pa nakukulong, nandiyan pa sa kongreso nakaupo.
Di ba? Di ba kayo nag-iisip niyan? Yan yung mga taong galit na galit sa mga Duterte dahil alam nila ayaw nila upuin. Ito mga delibera ng malita. Di ba? Ngayon ito pa mga kababayan, ha? Itong latest na lang na nagugulat kami rito na bakit itong mga Pilipino natin, mga kababayan natin, lalo na itong mga ano, na paniwala dito na parang nagsisinungaling or hindi dapat paniwalaan itong 18 na mga dating sundalo na nagtitestify. Mabigat po ang ebidensyang hawak nila dahil eyewitness sila, mga eyewitness mga yan. Mga empleyado ni Saldico. Ha? Ngayon, mayroon ako nabasa dyan. Alam nyo na itong nakakatawa eh. Hinirespeto ko yung taong yan kasi kilala ko eh. Pero alam mo, itong mga trolls, kasi maraming trolls yan eh, libo-libo yan eh. Itong mga trolls, nag-edit ng picture. Ha? Si BP Sara, napapaikutan ng mga security personnel niya. Ginawang issue na itong 18 daw ay security personnel ni BP Sara, itong 18. Ngayon, ito naman, ito parang nakakatawa rito mga kaibigan. Itong mga trolls ang gumagawa ng mga fake, nag-edit ng mga puto. Tapos, ang nabibiktima nila, ito mga loyalista rin nila. Ha? Itong mga kain suka, itong mga ano. Yun din ang nabibiktima, ang naniniwala sa kanila. Dahil ang mga DDS, aywan ko kung bakit. Ang mga DDS, hindi nila madala ng ganun. Dahil alam nyo, kung bisido ako ngayon, karamihan ng mga DDS, kung baga sa social media, mga organic. Pag sinabing organic sa social media mga kaibigan, hindi fake an account. Ha? Ito lang ang sinasabi ko sa inyo mga kaibigan. Pansinin mo itong mga kantambaluslos, ha? Kay Lisa Marcos or kay Bongbong Marcos mga post. Yung mga nagpupuri dyan, tingnan mo yung mga Facebook. Karamihan dyan, mga trolls, mga fake accounts. Simple lang yan mga kaibigan. Gawin lang yan. Makakatulong sa inyo yan na hindi kayo magmukhang tanga. Buksan mo. Ay, di ba, may mga post na nakita nyo, di ba? Tingnan nyo yung mga nagpupuri doon sa mga kurap. Ha? Tingnan mo. Tingnan ninyo. Puro mga trolls yan, karamihan. Mga fake accounts. 30 katao lang ang friend. Minsan 100, 200 lang ang kanyang friend. Dapat matuto tayo mag-analyze mga kaibigan. Sayang ang binigay na talento sa atin ng Panginoon. Kung nagiging mukha tayong ingot, yung magsunod-sunuran lang, ito, totoo ito, maniwala tayo. Magbasa-basa po tayo sa balot ng gawgaw para hindi po tayo ma-fake news. Dahil ang fake news ngayon, di ba? Nagkakabaliktaran na yata eh. Di ba? Ang katotohanan, sinasabing fake news, ang fake news ginagawang katotohanan. Ay ang problema, nakakatawa, alam nyo, yan lang, nahuhumsik na ako dito sa Saudi Arabia pero nagiging libangan ko yung tawa ko ng tawa sa mga comments. Yung bang matatawa ka dahil alam mo yun naman yung totoo. Tapos sila parang bilib na bilib sila na akala mo totoo yung pinaniwalaan nila. Ha? Kawawa tayo mga kababayan. Biktima na po tayo. Tayo na ninakawan, tayo pang sunod-sunuran sa mga pauto nila. Huwag kayo, alamin nyo kung bakit kayo galit sa mga Duterte, ayaw nyo sa mga Duterte. I-analyze nyo. Ano ba yung mga dahilan? Bakit ako galit? Dahil lang ba kayo ano? Dahil itong mga politiko na to, may dahilan sila bakit sila galit. Gumagawa sila ng gimmick, ng istorya para magalit ang taong bayan dahil ayaw nila na sa ang mga Duterte kahit sino makaupo. Dahil pag nakaupo, kababayan, ikaw at ako, matutulungan tayo ni BP Sara dahil itong mga ito, magkakaroon tayo ng hustisya. So ngayon, tingnan nyo, yung ICI investigation, anong nangyari? May nangyari ba sa ICI investigation? Yung Blue Ribbon Committee ni Pinky Lacson, may nangyari ba? Di ba? Akong tatansya ko, puro lang tatakip eh. Di ba? Ay sa Congress pa, ano nga maasahan mo sa Congress? Sa House of Representatives, anong maasahan natin? Di ba? So mga kababayan, parang ang hirap pa intindihin ang kapwa nating kababayan na para bang tayo na nagmamalasakit na ginaguide natin sa katotohanan,
Still, pinipilit ninyo na para bang yung gusto ka na ihaon sa lubog na ayaw mong malublob ka sa malunod. Mas gusto mo pa malunod. Di ba? Katulad ngayon, nagmahala ng gasolina. Anong sabi ng Pangulo? Hindi daw tayo mag-alala kay may stock tayo. Mayroon tayong ilang buwan? Isang buwan na reserve. Ngayon pa nakikita ko na yung mga gasolinahan. Mga close na. No, wala na silang available na supply. Ito pa yung nakakatawa mga kababayan. Ha? Ito mga sinasabi ko, pagpamulat sa inyo sa katotohanan. Ang sabi ng Pangulo, magtipid daw tayo, maglakad tayo kung maglakad, magbawas tayo ng kuryente, lahat, magsakripisyo. Tayo na ninakawan, tayo pa magsasakripisyo ulit, tayo pa magsasakripisyo sa mamahal na bilihin. Ngayon, magsasakripisyo tayo, pero sila, ayan sa Malacanang, ingranding handaan. Diba? March 5 lang, may ingranding handaan. Sinasabi niya magtipid ang mga Pilipino, pero siya, may ingranding handaan sa Malacanang. Ano na, mga loyalista? Magkaroon naman ng laman nung parang, alam nyo yung memory card. Pag corrupted na, palitan nyo ng bago para maganda ang laman. Corrupted na yung mga memory natin, yung mga utak natin. Blinded na tayo. Sabi ko nga sa inyo, payo ko sa inyo paulit-ulit, tanungin nyo ang sarili nyo, bakit kayo galit sa mga Duterte at bakit sinusuportahan nyo si Bongbong Marcos? Dahil alam nyo bakit? Mayroon ako dito naman, natawa lang ako dito sa nabasa ko. Dati daw, si Bongbong Marcos sinuportahan ng mga DDS. Kasi di pa alam na magnanakaw siya. Hindi pa alam na ngayon, nalaman na maraming aligasyon sa pagnanakaw, sinuportahan naman ng mga kainsuka. Diba? Magkaiba dyan, diba? Magkaiba. Tandaan nyo mga kaibigan, same feeder flocks together. Ha? Yung dati halos ang tingin kay Bongbong Marcos tae. Nasaan ngayon sila? Nagkaisa. Ay yung mga convicted criminals. Ha? Nasaan ngayon? Yung mga NPA, yung mga makakaliwa, nasaan ngayon? Nagkaisa sila lahat. Pinagtutulungan nila ang Duterte pabagsakin dahil alam nila na itong Duterte gagamitin ng Panginoon para tapusin itong mga kalukuhan nila, yung makabalbalan nila na nagpapahirap sa masambayan ng Pilipino. Isa ka doon, mga kaibigan, isa ka doon na nanggagalayitin na sinasabi mo kay BP Sara na sira ulo. Isa ka doon na minamalasakitan ng mga Duterte. Mahiya ka naman. Pinagmamalasakitan ka lang. Hindi ka kilapin ang dumamalasakit sa inyo dahil alam natin itong mga demonic inspired na mga leader. Tandaan nyo, maraming pastor ngayon na nagsasabi, hindi to ang nangyayari sa ating bansa ay hindi ordinaryo. It is inspired by evil. Hindi yan basta-basta lang ng mga kalaban natin. Kaya ayusin mo, kung ikaw Kristiyano, ayusin mo yung pag-discern. Dahil kung hindi mo yan nadi-discern, may problema ka. I-discern mo yan, Kristiyano. Believers in Christ. Ha? Kung believe na believe ka lang pa rin ngayon hanggang ngayon sa mga nangyayari, then i-check up mo yung sarili mo, mukhang may problema. Mukhang hindi mo nadi-discern ang evil sa ating lipunan. So, yun lang mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood ninyo sa bidyong ito. At doon sa mga nasaktan, pasensya na po kayo. Mahirap talaga ang katotohanan. Mahirap ang katotohanan. Parang ano yan eh. Parang sabi nga ng isang pastor na kilala ko eh. Pag in-injection daw, masakit. Pero pag na-inject yan, magdudulot ng magandang kabutihan sa iyong katawan. Ang katotohanan, masakit pakinggan. Pero pag once naintindihan natin, makakabutihan para sa atin, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless us all. God save the Philippines.